Doon naman po sa nangyari, doon sa kay Bopil at kay... Ang mali po talaga doon is si Bopil. Kasi bakit niya nireaksyonan si Biancy, di ba? Bawal reaksyonan ng masama ang beneficiary ko. So, wag na natin pagtakpan yun. Mali talaga doon si Bopil. And kahit magkaiba kami ng opinion ni Kuya Bal, opinion niya yun. Kasi respeto ko yun. Opinion ko, respeto niya. Pero hindi ibig sabihin nun ay magkakontrahan kami. Siyempre, at sa bandang huli, desisyon pa rin ni Kuya Bal ang masusunod. Pero sa opinion, malawak naman po yan na tanggap po yan ni Kuya Bal. Pero ang opinion ko doon, ang mali doon is si Bopil, no? Maling-mali talaga siya doon. So, bakit niya re-reaksyonan ng gano'n na parang pabalang, parang i-invite ng basher? Yun na yung matinding pinagbabawal natin na i-invite tayo ng basher sa content natin, no? Yan. Ang sabi ko is, bawas-bawasan ng pag-TikTok. Nagkataon lang na na-reaksyonan ni Bopil is yung lumang upload na, no? Pero kung ang na-reaksyon niya is yung mga bago lang, medyo may tama siya tong konti. Pero mali pa rin kasi nag-invite siya ng mga basher sa vlog sa content niya. So, yun nga, ang pakiusap ko lang naman sa mga angels natin, hindi ko naman pinagbawalan mag-TikTok. Ang sabi ko lang, bawas-bawasan yung pagti-TikTok. Okay lang sa isang linggo, makadalawa. Hindi yung araw-araw may upload sa TikTok. Kasi, inaano natin sila kumbaga, iniingatan din. Kasi ang nangyayari, pag nag-TikTok sila ng something na di nagustuhan ng mga viewers, ang bashers nakaabang lang. Yung iba, may mga sinishare, mga fake page, sinishare yung TikTok na di na natin hawak. Yun ang ayok. Okay lang sana kung walang mga fake page na nag-share Okay lang sana. Kaso madaming fake page na nag-share, then ang ginagawa ng iba, talaga naghahanap lang sila ng butas. Naghahanap lang sila ng butas. So, kaya pinagbabawalan ko sila magpara TikTok. Kasi, pag shinare yan ng bashers, ng page ng mga basher, wala tayong magagawa dyan. No? O kaya mga fake page, ikakalat, hanggang sa ang dami na pinagpipestahan na yung TikTok ng ating beneficiary. Wala tayo, di natin control yun. Kaya sinasabihan ko sila na bawasan yung pag-TikTok. Yun lang naman, hindi ko naman pinagbabawalan talaga. Well, no, nakakalungkot isipin. Ito nga, nagsalita na si Kalinga Prab. At sometimes, may mga bagay talaga tayo na hindi nakokontrol tungkol dun sa sinasabing nating awareness na tayo mismo, kadalasan, na tayo ay hindi nagiging aware. It's okay na magbigay tayo ng paalaala. It's okay na magkaroon tayo ng concern. And sa tingin ko naman, dun sa ginawa ni Bopil, somehow meron siyang concern. But the problem is, yung proseso, yung sistema, yung kanyang pamamaraan na ginawa. Dito nga, sa tingin ko, naipahamak pa siya ng sinasabing supporter ni Biancy. No? Dahil kung talagang concerned din naman yung supporter ni Biancy, dapat ang sinabi niya kay Bopil ay kausapin si Kalinga Prab. At para pagsabihan yung mga Kalingap Angels na huwag magpala-TikTok na mga ganitong klaseng TikTok na sinasabi nila na kahit wala naman tayong nakikitang masama, nagiging masama sa iba. Which is totoo naman, we cannot please everybody. Pero sa pagkakataon na ito, ano ba dapat ang ginawa? Dapat ang ginawa, noong sinasabi nilang supporter ni Biancy, nang kinausap niya si Bopil, ay sana sinabi niya na kausapin si Kalinga Prab para paalalahanan yung mga Kalingap Angels, especially itong si Biancy. And knowing na yung TikTok na yun ay matagal na pala, kahit sabihin na natin na kumakalat na ito, we cannot control that. Kasi nga, sabi nga ni Kalinga Prab, ay may mga tao talaga, mga basher na nag-aabang. Pero ang nangyari kasi, kapag nireaksyonan mo ito, no, na instead na kusapin mo yung proper person para dito na magpaalala, na magbigay ng awareness, dito nagkakaroon ng out of control. Naniniwala naman ako na may concern si Bopil. Ang problema lamang, marahil hindi siya agad nakapag-isip. Siguro dahil na rin sa puyat, o sa pagod, sa bakasyon, marami siyang inasikaso, no? Wala siyang ibang nakakausap na iba pa para hingan ng proposal or advice kung anong dapat gawin at nareaksyonan niya agad. Ang punto kasi rito, dun sa sinasabing supporter ni Biancy, siya ba ang nag-utos na reaksyonan?
Ano ba talaga ang kanyang gustong mangyari? Reaksyonan o paalalahanan at sabihin kila Kalinga Prab? Pero parang lumalabas na gusto niya mag-reaksyon si Bopil, which is hindi naman tama. Sa tingin ko, dito napahamak si Bopil. Hindi niya man sinasadya siguro, pero dito siya nakuryente. Dito nagkaroon ng problema. Walang perpekto, lahat tayo nagkakamali. Pero sa ating mga pagkakamali, dapat natututo din tayo. Kasi ganito lang naman yan eh. Halimbawa, may isang kinagigiliwan na kapitbahay mo, na parang anak mo na rin. At nadidinig mo, nakikita mo na pinag-uusapan siya ng ibang mga kapitbahay, ng ibang mga kasamahan nyo sa paligid, doon sa inyong komunidad. Kakausapin mo yung malapit doon sa batang kinagigiliwan mo. Ano ba ang sasabihin mo sa kanya? Ang sasabihin mo na sabihan yung mga magulang niya na kausapin yung anak para hindi na gawin yung mga ganitong bagay at nang hindi sila napag-uusapan. Yun ang sasabihin. At itong pinagsabihan mo naman, nakakilala mo na malapit dun sa bata. Ang gagawin niya, ipaparating niya dun sa mga magulang para mapagsabihan at hindi na magkaroon pa ng problema at hindi na mapag-usapan pa. Ganun din. Hindi gagawin ng malapit sa bata na napagsabihan ng kanilang kapitbahay na i-broadcast na sasabihin niya na, hello mga kapitbahay, mga kabarangay dyan, ito, ganito ang ginagawa ng dapat huwag ganyan. Huwag nating gagawin ito. Dapat nagpapaalala kami sa inyo, dapat hindi ganun. Hindi mo pwedeng i-broadcast doon sa iyong komunidad o sa inyong lugar. Mismo, kakausapin mo yung kanilang mga magulang kung sino ang guardian ng bata. Ganon din naman ang sistema. Sana na nangyari na nakausap sana ni Bopil. Itong sila Kalinga Prab, sila Kalinga Prab mismo ang nagpaalala dito kay Beyonce at sa iba pang Kalingap Angels. Wala tayong dapat sisihin. May mga pagkakataon lang talaga na nagkakamali tayo ng desisyon. At sa pagkakamaling ito, natututo tayo. Hindi para dumepensa pa, hindi para mga tuwiran pa, kung hindi tanggapin yung ating pagkakamali, kahit sabihin pa natin na tayo ay nagmamalasakit lamang. Subalit may mga pamamaraan tayo na hindi natin control at nagkakamali tayo dahil tayo lamang ay mga tao. It's okay na sinasabi ni Bopil na inop niya yung comments dahil daw para hindi mabash, wherein ang mas maganda sanang nangyari, hindi niya na content kung talagang ayaw niyang mabash itong si Beyonce. Ang nangyari is lack of judgment at nakapag-decide agad siyang mag-reaction. Lahat naman tayo nagkakamali. Kahit naman ako at kahit yung mga iba nating Kalingap reactors. Huwag nating sisihin lahat kay Bopil, huwag nating isisi lahat sa kung sino man. Ang importante dito, gaya ng sinasabi ko, ay natututo tayo sa mga pagkukulang natin at para hindi na ito maulit muli. Yung sinabi ni Kuya Bal, yung sinabi ni Kalinga Prab, ay hindi nangangahulugan na sila ay magkasalungat. May mga bagay-bagay lang tayo na napag-uusapan, sarili nating opinion, na atin pong ipinapahayag sa bawat isa sa atin. Yung sinasabi ni Kuya Bal is sa issue kung bakit tayo nilang magpala-TikTok at itong si Beyonce at naipaliwanag na rin yan ni Kalinga Prab. Iba pa rin yung issue na nangyari nang naipalabas yung video na kung saan na parang nadya-justify yung ginagawang TikTok ni Beyonce na sinasabi nilang mahalay o hindi maganda sa paningin ng iba. Kaya nagagalit ang mga EDC ay dahil doon sa impression ng sayaw ni Beyonce na nagiging masama sa iba, mabawal sa TikTok. Yun lang naman yan. Alright? Yan.